If there are n plus 1 points, then a polynomial of Pn x or Yn of x, degree or order n, is obtained. Um, we are to predict the solution of this equation using any value of x within the given data set. So, di ba po nabanggit ko po na last week na may dalawang types po na gagamitin po, interpolation, extrapolation. In this case po, gagamit po tayo ng interpolation po, hindi po extrapolation since um, ang gagamitin po natin na type of interpolation po is Lagrange interpolation. Wherein sa Lagrange po is gumagamit po tayo ng sorry po, ito po yung notes po ni Sir Mame. Gagamit po tayo ng mas complicated set of um, solutions po. Kaya po mas better po if within each point po ang gagamitin po natin. So start po tayo sa Lagrange po. For example, ang given po tayo ng data point na 0 and 1 po. Each, kunwari po, sa 0 and sa 1, hindi pala nakalabas yun. Okay. Sige, ano tayo, oh, wait lang po, technical difficulty po. Sorry po, mabagal pa po ang aking, okay. For example po, sa Lagrange po ay gagamit po tayo ng, wait, i-search ko nga dito. Um, sa Lagrange po ay gagamit po tayo ng two sets of data points po, x0 and x1, para po para po mahanap po yung mga data po na nandito po sa yung mismong equation po dito. For example, given po tayo na dalawang points po muna, mag-interpolate po tayo by Lagrange interpolation, which isn't really linear po. So yung alam po natin, yung aware po tayo na interpolation po is linear. Ang hindi po tayo aware is yung sa Lagrange po. I would say mas complicated din po. For example, po, ang gagamitin po natin is Pn of x is equals to LO of x, y sub 0 plus L1 x of y of 1 hanggang po makapit po sa N of n. Kunwari po, gumamit po tayo ng N of 2. Gumamit po tayo ng N of 2 wherein sa first order po, rather. Dahil po, N equals to 2 po, gagamit po tayo ng 2 points. For example, this point and this point po. Pag ginamit po natin yung points po na yon, gagamitin po natin siya as this, L0 of YO plus L1 Y1. Ano po ba ang value ni Y0, Y1? Meron na po tayo doon, which is, eto lang po, yung values po ng Y dito. And hanapin po natin si LO and si L1. Si LO po, gagawin po natin siya like this. Wait lang po. Sige. Ayaw mag-ano ng tablet ko. Yan. Kita po ba yung ano po? Yung okay. Sorry. Si LO is equals to x minus x sub 1 over x sub 0 minus x sub 1. Sa paghahanap po kay LO, using at
point 0 na may value ng x sub o, y sub o, gagamitin po natin siya since ang ginamit po nating n ay equal to 2, gagamitin po natin si x sub 1, yung other point, sa, di ba po, dalawa pong points pa yung ginagamit po natin. Kunwari po, kunwari, si point 0, point 1, in this equation, we'll use this point po muna para po mahanap ko si L sub 0. Kaya pong gagamitin po natin is x minus x sub 1 over x0 minus x sub 1. Sir, ano po itong x po na ito? Si x po na yan, gagamitin po natin siya to interpolate po kung ano pong at any point po between 0 and 1. So, x can be found within this range po. From here, mag-assign po tayo ng value of x. Mag-assign po tayo ng value of x and value of y, respectively. Pero, hanap lang po muna tayo ng x. So, si x na hinanap po natin, minus x sub 1, over x sub 0 minus x sub 1. Kaya po natin ginamit si x of 1 dito sa taas. Bakit po hindi si x of 0? The reason being is, pag gagamit po tayo ng Lagrange interpolation po, ang gagamitin po natin na point usually is yung kabilang points po na sa interpolation po. So, if ever po, kunwari, if n equals to 2, 2 points po siya, we'll use the other point po. If n equals to 3, gagamitin po natin, let's say po, kunwari, n is equals to 3, so may value siya na x sub 0, x sub 1, x sub 2, y sub 0, y sub 1, y sub 2. And let's say po, ang hinahanap po natin is L sub 0. Ang gagamitin po natin is yung dalawa pong values po na ito. Same as pag so on and so forth, n equals to 4, x0, x1, x2, x3. So, 4 points. Ang gagamitin naman po natin, if kunwari po, ang hinahanap po natin is L sub 0 again, gagamitin naman po natin ito. If x sub 1, if L of 1, if L of 1 rather, ang gagamitin po natin is yung any other point except po sa L of x of 1. Para i-hand na lang po if may question. Then, subsequently, pag dito po, balik po tayo sa example mo natin, ang gagamitin po natin, paghahanapin po natin si L of 1, si ay x minus x sub 0 over x sub 1 minus x sub 0. Ang side po na nasa right ay laging yung kabilang point. Oops, and yung side po na nasa left is yung i-interpolate po natin. So, ito po hinahanap po nating point between the two values po. And x sub 1 is yung respective na subscript sa L na hinahanap po natin. Pag nahanap po natin si L sub 0 at si L sub 1, in our example po, nahanap po natin the first point P1 of x. For example lang, kasi wala pa tayong ina-assign na value na x, ay equal sa L sub 0, y sub 0, plus L sub 1, y sub 1. Punta naman po tayo, if kunwari, n equals to 3, para mahanap po natin if kunwari lang po, ang hahanapin na po natin is yan, may 2. Pag mag-interpolate po tayo, ang gagamitin po natin ay between these values na naman po. So, ang gagamitin po natin na, kunwari po, maghahanap po tayo mag-interpolate po tayo. Ang hahanapin po natin na value of x, yung walang subscript, x, is dapat is between that po. So, that will be e sub 2 of x. Pag
L equals to 3, P sub 2 of x equals to L sub 0, Y sub 0, plus L sub 1, Y sub 1, plus L sub 2, Y sub 2. We'll use the points xo, x1, x2. So L of O would be equal to, mas komplikado na po, x sub 0, x sub 0 nga pala hinahanap. X minus x sub 1, x minus x sub 2, over x sub 0 minus x sub 1. Same pattern lang po sa kanina, x sub 0 minus x sub 2. Kung ano po yung nasa right is yung other point, and kung ano po yung nasa left is yung x over x sub 0, which is yung hinahanap po natin. Sa subscript po ng L na hinahanap po natin. Then L of 1 would be equal to x minus x sub 0, x minus x sub 2 over x of 1 minus x of, sorry, tama, x of 1 minus x of 0, x sub 1 minus x sub 2. And yep, you guessed it, pag L of 2, x minus x of 0, x minus x of 1 over x of 2 minus x of 0, x of 2 minus x of 1. Pag nahanap po natin ang values, L sub 0, L sub 1, L sub 2, rinig pa ako. Yeah. Pag nahanap po ang values ni L sub 0, L sub 1, L sub 2, ang pwede po natin sila i-plug, nawala yung y. Dito, yan po, ping, fish, bash, posh. Pwede po natin sila i-plug dito para mahanap po ang value ng p sub 2 of x. Pag nahanap po natin, depende po yan sa depende po yan sa mismong question po. Kunwari, yun po ang tinatawag po natin na interpolation polynomial. Bigyan po natin ng example. Yeah. So example, from sa module po na binigay po ni Sir Mame, credit po kay Sir Mame. Let's form an interpolation polynomial using Lagrange method for this data set. Then find the value of y for this value of x, 2.5. So, magbigay muna tayo po ng table po ng value ng x and y. Okay. So, meron po tayong value 1, 2, 3, 2, 5, 7. So, ating this is x sub 0 po, x sub 1, x sub 2. This is respectively y sub 0, y sub 1, y sub 2. From here on out po, gagamitin po natin si Lagrange interpolation po para mahanap po muna L sub 0, L sub 1, L sub 2. Kasi magiging ang ating interpolation polynomial, burahin ko itong red.
Ang interpolation polynomial natin ay mag-equal sa P2 of x would be equal to L sub 0, y sub 0, plus L sub 1, y sub 1, plus L sub 2, y sub 2. Tapos na po ba, sir? Hindi pa. Ito yung magiging structure ng ating interpolation polynomials. So, hanapin po natin siya. Kailangan po muna natin hanapin si L sub 0, L sub 1, L sub 2. Simula tayo sa L sub 0, x minus x sub 1, x minus x sub 2 over x sub 0 minus x sub 1, x sub 0 minus x sub 2. So, ano po si x sub 1 natin? 2, x sub 2 ay 3. So, x minus 2, x minus 3 over ang x sub 0 ay 1, 1 minus 2, tapos 1 minus 3. So, that L sub 0 ay equals sa negative 1 multiplied by negative 2, tama? Negative 2 yan. Over x squared minus plus 6x yan, di ba? Kasi negative 2x minus negative 3x. Wait, no. Negative 5x yun. Negative 5x. Negative 5x plus, kasi negative pareho, 6. So, wait lang. Yan natin to. Gawin natin positive 2. So, yan na po ang ating value ng L sub 0. Pero hindi pa tayo tapos. May L sub 1 pa, L sub 2 pa. L sub 1 ay equal sa x minus x sub 0, x minus x sub 2 over x1 minus x0, x1 minus x sub 2 ay equal sa then ay x minus, ano nga yun? 1, x minus 3 over 2 minus 1, 2 minus 3. So, L sub 1 ay equal sa, denominator mo na, mas madali. So, that's 2 minus 1 is 1, negative 1 over x squared minus 4 x plus 3. So, that's over negative 1. Since ito ay over negative 1, pwede na natin siya ilagay as negative, ganyan. Tama. Yan. So, yun na yung L1. L2 ay, sige, bilisan natin, x minus x sub 0, x minus x sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, x sub 2 minus x sub 0. Sorry, nagkabaliktad. Hindi, that's x minus 1, x minus 2 over 3 minus 1, 3 minus 2. So, that would be, um, that will be x squared minus 2x, 3x rather 3x, 3x plus 2 over, that's 2, and that's 1, 2 over 2. And, ngayon, nahanap na po natin yung mga, ano po, since nahanap na po natin si L2, L1, at L sub 0, ilagay na po natin siya sa, tawag po dito, interpolation polynomial. P2 is x ay equal sa ano yan? X squared minus 5x plus 6. X squared minus 5x plus 6 over 2. Sorry. Sorry, magulo. Multiplied by, ano ang value of y of 0? 2.
multiplied by 2. Cancel. Plus um, x squared, negative x squared. Hindi, yan ako na. Negative x squared minus 4x plus 3 multiplied by 5. Plus x, okay? X squared minus 3x plus 2 over 2 multiplied by 7. So cancel si 2. Yan. That will be equal to x squared minus 5x plus 6 plus uh, negative 5x plus 20x minus 15 plus gawin natin tong 3.5. So yan ay 3.5 x squared minus 10.5? Yeah, 10.5 x plus 7. Yan po ang ating interpolated polynomial. Pero i-simplify po natin. So, negative 5x, negative 5, so, negative 5 plus 1, 4, negative 4, plus 3.5, that's negative 0. Wait lang, i-finalize po natin. Negative 0.5x squared, negative 5 plus 20, negative 5 plus 20, 15 minus 10.5, 15 minus 10.5. That's plus 4.5x plus 6, negative 15 plus 7 plus 6, negative 2. So ito po ang value ng ating interpolating polynomial. Ito po ang interpolating polynomial. Hindi pa po tayo tapos. Ang isa pa pong sinabi natin is, hanapin po natin the value of y, hanapin po natin si value of y for x equals 2.5. So, substitute po natin si 2.5 sa x po dito. So, p2 of 2.5 equals negative 0.5. 2.5 square of 5 squared plus 4.5, 2.5 minus 2. Wait lang, kunin ko yung calculator. Hindi ko pa pala nahanda calculator. Ano po ang sagot? Negative 0.5, 2.5 squared plus 4.5, 2.5 minus 2. May sagot po ba? May sagot po ba kayo? The answer for the value of y when x equals to 2.5 ay 6.125. Final answer. So, in conclusion po, and in finding the interpolating polynomial, interpolation polynomial using Lagrange method for this data set ay the polynomial is negative 0.5 x squared plus 4.5 x minus 2. I would prefer if kunwari po ang magiging form po niya is 0.5 x squared minus 4.5
5x plus 2. Mas better pag ganito kasi yun nga, mas malinis tingnan. Pero tatanggapin ko pa rin naman if ganyan possible. And the value of y when x is 2.5 is 6.125. Questions po so far? Ano naman po? Punta po tayo. Okay po. So, tatandaan din po na yung order po ng ating interpolating polynomial depends on the number of points po na ginagamit po natin. If kunwari po, magiging the number of points po natin ay tatlo, ang magiging order po natin is in the second degree. As you can see po, second degree po yung ating naka-second degree po yung ating equation, ating polynomial. If kunwari po, naka 4 points po tayo, magiging third degree po siya. So, yun po ma-expect po natin if yun po ang gagamitin po natin sa power. Kaya po ang nababanggit po lagi dito is n-1. Anyways, let's try another. Okay po. If kunwari naman po na ang given data set po natin is, let's say po, is correct. Something much easier po, much easier to digest. So we have 2, 4.25, 5.25, kunwari lang, 7.81. And then ang y po is 7.2, 7.1, 6.0, 5.0. Ano po, kunwari po ganito po yung data set po natin. And ang tanong po natin is, what is the value of y at x equals 4 using, take note, first order Lagrange interpolation polynomial. So, matatandaan po natin, as I just said 2 minutes ago, na ang dami po ng points po natin is dependent po sa kung ano pong order pa na gagamitin po natin. If kunwari po, sinabi ko po na first order Lagrange interpolation polynomial, ibig sabihin po, first order, gagamit po tayo ng, that's right, 2 points po. So, since gagamit po tayo ng 2 points para mahanap po natin ang value ng x, yung value ng y at x equals to 4, it would be smart to assume na hahanapin po natin, gagamitin po natin 2 points since sabi naman po natin is interpolation, hahanap po tayo ng kung saan pinagigitnaan po yung x, yung value po ng x po natin. Since ang 4 po ay between 2 and 4.25, ang gagamitin po natin na points po is itong points po na ito. So, we'll use this as x sub 0, x sub 1. Okay. So, ang magiging first order Lagrange interpolation natin, x1. Sorry. Ang magiging formula po natin dito is L sub 0, Y sub 0, L sub 1, Y sub 1. So let's rewrite it as P1 of, hinahanap po natin is 4, equals sa L sub 0, 7.2, plus L sub 1, 7.1. Tama? 7.1? Yes, 7.1. From here, hahanapin na po natin yung value ng x equals to 4. So, we will find this po. So, L sub 0 ay equals sa
x minus x sub 1 over x sub 0. X yan po ay, um, okay pa. Since, wait lang po, linawin ko po muna one thing. Yung x po na ito, pag nilagay po natin si 4, it will work po. Mahanap din naman po natin yung value ng y at 4 at x equals 4 po using Lagrange interpolation po. However, it's up to you po if kunwari ang gagamitin niyo pong method is hahanapin niyo po muna yung polynomial, then hahanapin po yung value of y, or ide-diretso na na po. In this case po kasi, sinabi po natin na what is the value of y at x? Yun lang po. Ganun kasimple. Dito po sa ating unang question po, ang hinihingi ko po is may interpolation polynomial muna and then hanapin po si value of y. Kaya po tayo nag sobrang haba na equation. Pero in this case po, if ang pagdating po sa exam, ako po mag-check, if ang hiningi ko po is yung value of y lang, kayo na po bahala if ipa-plug in nyo na po yung value of x dito or sa huli na po. Personally, I would I would plug the value of x na agad-agad para mas mabilis, para mas malinis tignan yung aking papel. Uh, pero again, it's up to you po. Kasi minsan, baka mas prefer nyo na wag mo na ilagay yung x. Pag, pag nakita ko po na hindi nyo po muna nilagay yung value of x, malay po natin. Mas prefer ko po yun, yung ganong equation. So, yan. Ako po, personally, pag ako po naghahanap, edi, pa-plugin ko na lang po agad. Pero sige po, try po mo natin. In this case, i-plug in na po natin si 4 minus, ano pong value ng x sub 1? 4.25. 4.25 over, that is 2 minus 4.25. Ang L sub 0 ay 4 minus 4.25 for 2. 19. L sub 1 is equal to x minus x sub 0 over x1 minus x sub 0. It's 4 minus 2 over 4.25 minus. Yan ay 2 over 2.25. So, 2 over 2.25. Ang 8 over 9. So, from that, in that case po, ang P of 4 ay equals sa, ano yun, 1/9 multiplied by 7.2 plus 8/9, 7.1. 1/9, 7.2 plus 8/9 multiplied by 7.4. Ang value po, 147 points. Yun po. Questions po so far? Any questions po? Okay. Last piece. Last na to. For today's video. Punta po tayo sa, kita pa rin yung presentation ko. Kita pareho. My God. Sige, okay lang. Newton divided interpolation po. Kasama po ito sa gagamitin po natin, Gregory Newton po sa syllabus. Again po, yung sa syllabus po natin ay hindi po natin masusunod po yung mismo syllabus po na nagsimulan po natin. Kaya po, ihahabol ko po kayo sa mga handle po ni Sir Mami at si Ma'am Donna. Okay. So, okay po. Wait lang po, water break po muna si Sir. So, dito po sa Newton po, ang
Newton's divided difference po ay represented as this. P of n of x ay equal sa puwede niyo din po ma-i-pin po yung other presentation po para nagba-bounce off po tayo dito. So, P of n of x ay equal sa f of x sub 0 plus the difference, plus x minus x sub 0 multiplied by the difference, again, ibang color, the difference, divided difference of f of x sub 0 and x sub 1 plus x, x minus x sub 0, x minus x sub 1 multiplied by the divided difference of f of x sub 0 to x sub 2 and so on and so forth hanggang sa umabot po tayo sa x multiplied by x minus x sub n minus 1 multiplied by the divided difference of x sub 0, x sub pap, x sub n. Okay po. Example po, ang gagamitin po natin ay n equals to 2, the p1 of x po ay mag-equate po sa f of x sub 0 plus x minus x sub 0 multiplied by the divided difference of f of x sub 0 and x sub 1. Makita po natin kung paano po yan. For example, mas madali po kasi siya intindihan pag naka-table pa. So, meron po tayong divided difference. Here's how it works po. Meron po tayong values of x and s, the values of y. Ano po, rinig pa ako? Yan, okay naman. Okay, rinig man sa rin ko. Okay. So, meron po tayong x and the value of y or yung equivalent ng f of x po. And then the first divided difference and then the second divided difference and so on and so forth. Pero stick muna tayo dito po. So meron po tayong okay. So meron po natin kay x sub 0, x sub 1, x sub 2. Meron po tayong f of x sub 0. So yung equivalent po na y, sige, y sub 0. Y sub 0, y sub 1, y sub 2. Ang first divided difference po natin is ito, f of x sub 0, x sub 1. The first divided difference po ay f of x sub 0, x sub 1 ay mag-equate, equal po siya sa y of 1 minus y of 0 over x of 1 minus x of 0. Medyo madali po intindihin, di ba? Medyo madali pa po intindihin. Pag kunwari naman po is f of x, x of 1, x of 2, yan po ay x of 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Para slope. Para slope lang po yung sa first divided difference. Pero pagdating po ng second divided difference, let's say po, second divided difference natin is f of x sub 0, x sub 1, x sub 2. If ganyan po ang itsura po niya, ang mangyayari po dyan ay the first divided difference, x sub 2, minus the first divided difference of x sub 0, x sub
0 x sub 1, which is ito, kinuha po dito, over x sub 2 minus x sub 0. Kaya po siya x sub 2, kaya po siya x sub 2 kasi dito po yung pinaka dulo po ng divided difference and kaya po siya x sub 0 dahil ito po yung so kumbaga duluhan lang po. Nagigets po. If makikita niyo po yung table po pagpunta po ng third divided difference, mas complicated na po siya. Pero anyways po, yun po yung point ko ng divided difference po sa Newton method. So for example po, bigyan lang po tayo ng example. Using the same table po kanina. Using the same table po kanina. 1, 2, 3. No, kanina examples po. 3, 5, 7. From here, hahanapin po natin yung interpolation polynomial. Una po, hanapin po natin. Again, is interpolation polynomial using Newton divided difference. Okay. Newton method, Newton divided difference. For this data set, and then, again, from here, ipa-plug po natin ulit na yung x po equals to 2.5. Ano po lalabas sa y? So, dapat po lalabas po na, kasi po di ba po kanina, yung ginamit po natin yung, nung ginamit po natin yung Lagrange method, ang lumabas po, ayun, ang lumabas po ay 6.125. Dapat po lalabas po dito ulit ay 6.125 considering po na ito po the same exact given. So, ang solution po natin, x and y. So that's 1, 2, 3, 3, 5, 7. 2, sorry, rather 2. Mali pala yung kopya ko. Morning naman. 2, May 5, remembrance. and 7. And then, the first divided this. Doon na nga eh, nakailang spray na ako, ganun pa. First divided this. And then second divided difference. So, okay. Okay. Lilitan natin kasi magsuzoom in tayo. So, that will be, yes, masyado manipis naman. So, gagamit po tayo ng f of x sub 0, x sub 1. The divided difference po niya is parang slope lang po. So, ang slope po dyan is 5 minus 2. So, that's y1, sorry, y0. y1 minus y sub 0 over x sub 1 minus x sub 0. That is 5 minus 2 over 2 minus 1. And po ay 3 over 1 or 3. Yeah, so 3. You take note yung point 3. And then f of divided difference of x on x sub 2 ay equals sa y2 minus y1 x3 minus x1. Yun po ay 7 minus 5 over, ano nga yun? 3 minus 2. Yan po ay 2 over 1. So that's 2. So 2. So, ang f of x. So divided difference ng x1, x1 ay equals sa 3. And ang divided difference ng
1, 2, 2. Or here, gagamitin po natin kasi sa second divided difference, yung f of x o ano nga yun? Sabi ko ay the divided difference of this minus this ay equal sa f of x of divided difference of x of 1 minus divided difference of x of 0, x of y over the over x of 2 minus x of 0. Again, kaya po x sub 2 and x sub 0 is dahil ito po ang dulo po ng ating hinihingi. So that is 2 minus 3 kasi nailagay po natin over 3 minus 1. Yan po ay negative 1 or 2 or negative 1 half. Or sorry, negative 0.5. So, gaya po ng so katulad po na nito, kung nakikita niyo po ito, kapag umabot po tayo ng second divided difference, p of 2 of x, take note, ay equals sa f of x of 0 plus x minus x of 1, 0, multiplied by divided difference of x of 0, x of 1, plus x minus x of 0, x minus x of divided difference of f of x of 0, x of x of. Okay? Gets po. Hanggang dito lang po. Hanggang dito lang. Kasi pag kunwari, umabot po tayo ng p of x, yan po, kay f of, hypothetically lang po, baka po kasi lumabas sa exam, x minus x of 0. I-take note yun na rin, f of x of 0, x of 1, plus x minus x 0, f x Para nasa ADR. x 2 plus x minus x 0, x minus x Malamig. f of x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. Hindi na siya sa akin. Yan. May question po ba? Okay. So, hanapin po natin. So, i-plug in na natin. Hindi ba? Wag mo na po. Kasi hinahanap mo nga talaga natin. Interpolation that f of x of 0 is, ito lang. Kasi, ano pa ba ipa-plug nyo? Diba? So, that's 2 plus x minus 1 f. Yung f of x of 0 minus x of 1. X of 0, the first divided difference ay 3 plus x minus 1, x minus 2. The second divided difference is negative 0.5. Negative 0.5. So, yan po ay what's that? Okay, sorry.
P2 of x equals 2 plus 3x minus 3 plus x squared minus 3x plus 2 multiplied by negative 0.5. Yan po ay equal din sa negative 0.5x squared plus 4.5x minus 2. Which is the same lang din po kanina. Opo, which the same lang po as kanina. So pag pinlog in nyo po yung x dito, it will have the same result as as this 6.125. Gets pa? Yun po ang example po ng Newton divided difference method po. Okay po. Any questions pa? Kunwari po, third divided difference po. Kunwari lang po. F of x of 0, x of 1, x of 2. Yun po ay magiging divided difference po of x of 1, x of 2, x of 3 minus f of x of 0, x of 1, x of 2 over x of 3 minus x of 0. Kaya siya ganito dahil nito. And okay, ilinaw ko po siya. One last thing po bago ko po kayo dismiss. Ano ko po yung leave na ako. Leave na ako. So, okay. Kita niyo po, ito po. Ito po yung naging example po na ginamit po natin. X0, X1, X2, X3, F0, F1, F2, F3, which is yung values of Y given na X. So, ito yung value ng X, ito yung value of Y. Sa paghahanap po ni first divided difference po, f of x of 0 ay parang slope lang po. So, f1 minus fo over x1 minus xo. And then same as here, f2 minus f1 over x2 minus x1. Same here, f3 minus f2 over x3 minus x2. Pag tapos po niya, pupunta po tayo sa second divided difference po. A second divided difference po naman, if kunwari po, 4 po yung points po natin, is simulan po natin dito po. So, divided difference po nitong dalawa pong dalawa. So, ito minus ito over ito minus ito. Bakit? Dahil ito po yung magkabilang dulo po. Kaya po ito po yung ginamit. X0, X2. X2, X0. Kita niyo po. So, ito minus ito over ito minus ito. Pagdating dito, ito minus ito over ito minus ito. Kasi X3, X2, X2, X1. Kumbaga po, sa bawat pag-progress nyo po, ang denominator po na paghahanap po ng divided difference ay laging babagsak sa X. Yung X, mga X po na gagamitin po natin sa denominator ay nakadepende po sa kung ano yung pinaka limits, kumbaga parang dulong digits po na ginamit po sa taas. So, kunwari, sa first divided difference, XO, X1. So, XO and X1 lang po yung magiging denominator, X1 minus XO. Pagdating po dito sa second divided difference, X0, X2. So, X2 minus X0 po tayo. Pagdating naman po sa third divided difference, kaya po, X3 minus X0. Pero pagdating dito, sa numerator naman po ng divided difference, lagi pong kung ano yung preceded na ano po niya. So, F1, F0.
One step lang po. Same as dito sa second divided difference. Ito minus ito. And then, dito, ito minus ito lang. It looks better po pag ganito. Kasi kunwari, ito pa yung values ng 1, 2, 3, 5. Kunwari po, values sa x, 1, 2, 3, 5. 2, 5, 7, 3. Ang lalabas po na dito po sa interpolation polynomial po natin, f of x of 0, di ba? Tapos, pagdating po dito is x, ganyan po. If in table mode po, makikita po natin, nagsi-step down lang po siya. Kung ano po yung pag-step down po niya. So, parang yung base value ng y, and then first order, second order, third order. To explain po kung paano kinuha ito, so, ito minus ito, over ito minus ito. Kaya, para po mabuo po ito. Para po mabuo po ito minus ito, over ito minus ito. And then, para mabuo po itong third order, ito minus ito, over ito minus ito. Lagi pong denominator ay x, yung numerator po ay kung ano pa yung preceded po niya. Yun lang naman po yung explanation po doon. Any questions pa? Wala na po questions? Sige po. Bale po, magkakaroon po tayo ng, since wala